Una sa ating mga balita, muling sumalang ang ika-4 na testigo ng prosecution sa Day 14 ng impeachment trial na si Silene Mayle del Campo, na ayon sa prosecution ay nagtagpi sa testimonya ng mga naunang testigo. At mula sa Senado, naroon ang ating kasamang si Julian Bunag live. Juliana. Bien, matapos masuspindi kahapon ang sesyon ng Senado at impeachment trial, nagpatuloy ngayon ang Day 14 ng paglilitis ng Vice Presidente. Muling tinalakay dito sa pagdinig ang mga dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Nagpatuloy ang pagtestigo ng COA ICFAO State Auditor na si Silene Mayle del Campo ngayong araw, pero tila hindi nagustuhan ni Attorney Lorna Capuna ng hindi pagdalo ng depensa ng bise sa comparison ng mga dokumento noong nakaraang linggo. Dahil dito dapat anyang bigyan ng prioridad ng depensa ng bise ang trial. Naghintay kami ng dalawang araw, naghintay kami ng weekend, wala naman nagsipusumipot. Ikaw pa naman August 14, Friday, di tapos na yung witness ko, hindi ba? Parang ba kami? But certainly, this violates the court's order. Sa manifestation ni Kapunan, sinabi nitong sa kanilang last attempt ngayong araw na isagawa ang comparison of documents, tumanggi pa rin ang kampo ng bise. They refuse, no need daw. Kasi pakitahan na lang ng summaries, etc. No need, yun on. Let me just say, Your Honor, that this attitude of the respondent is not you. We had the same attitude pre-trial pa lang. Ayaw na mag-stipulate. Why? Because daw, hindi faithful reproduction. Yung kopya nila, tsaka yung kopya namin. Bakit hindi faithful reproduction? Because ang pinag-awayan, presiding officer, Your Honors, isa lang ang pinag-awayan, covering page. Covering page ng 4,492 documents na yan, ang pinag-awayan. Sa huli, hindi pa rin pumayag ang depensa ng bise na mag-stipulate sa ilang mga dokumento. Ayon kay House Prosecutor Isabel Zamora, mahalaga ang testimonya ni Del Campo sa pag-uugnay ng mga naunang testimonya at dokumentong inihain ng prosekusyon. Again, the purpose of all of these is for us to tie them up all together. Pagtagpi-tagpiin natin ang mga kwento nila and see if it makes sense. And based on the testimony of the ICFAO officers, si Attorney Womil at saka si Del Campo, pareho nila sinasabi na lacking ang documents to support the confidential fund expense. Walang mga sinamit except for the numerous ARs. Well, dito maliwanag, no, pinaliwanag niya kung anong dahilan kung bakit na-disallow yung mga sinumite ng respondent at dito kasi pinakita kung paano ginamit yung pondo ng walang kaakibat ng mga ebidensya. Sang-ayon naman si Prosecutor Chua sa naging pahayag ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza na napapanahon ng amyendahan ang COA Joint Circular 2015-01. Maganda rin na maamyendahan dahil masyadong lax, no? So kailangan at the end of the day pera pa rin ito ng bayan, so kailangan mas pahigpitan natin. So ako, nagpasa kami sa batas na ngayon ay nasa Kongreso. Ang isa sa mga pinasa namin ay yung mga ahensya o mga departamento na dapat bibigyan lamang ng confidential fund at saka intelligence fund. So yung mga departamento at ahensya na walang kinalaman sa intelligence gathering, dapat hindi yan binibigyan ng confidential fund at saka ng intelligence fund kasi nagagamit lamang ito sa hindi maganda. Bien, bago nga tuluyang mag-adjourn ang trial ngayong araw, nabuksan muli itong usapin ng pagbabago ng oras ng trial. Mula alas 10 ng umaga ay magiging alas 3 na ito ng hapon. Bukas pag-uusapan pa sa caucus ng mga senador ang pinal na desisyon ukol sa magiging oras ng trial. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.